Magandang araw. Grabe ang pasabog ngayon sa mundo ng boxing mga idol. Ang pinakahihintay na pag-atake ni Cuadrolas, unti-unti nang nagkakatotoo. Matapos idedma ng matagal na panahon, 3 sa 4 na major boxing bodies, kinilala na ang bagsik ng ating dating 3 Division World Champion. Naoya Inoue wala ng takas. Isang napakagandang balita nga ang sumambulat para sa angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Kung nitong mga nakaraang linggo lang ay niyanig ng WBO ang rankings matapos ilagay si Casimero bilang number 4 contender sa super bantamweight, hindi rin nagpauli ang ibang federasyon. Ang WBC ginawa siyang number 11 contender sa featherweight division para sa kampiyon na si Bruce Carrington, habang ang IBO naman nilagay siya bilang number 1 contender para sa bakanteng featherweight belt. Pero ang pinakamalaking balita na kinagulat ng lahat, kanina lang ay sumabay na din sa eksena ang IBF o International Boxing Federation. Formal na nilang inilagay si Casimero bilang number 10 contender para sa IBF Super Bantamweight belt na kasalukuyang hawak ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Dahil sa galaw na ito ng IBF, official nang na-corner ni Cuadrolas si Inoue para sa pinapangarap ng buong mundo na mega showdown. Isipin nyo, 3 sa 4 na major sanctioning bodies nakasulat na ang pangalang Casimero sa kanilang listahan. Tanging WBA na lang ang natitirang hindi pa kumikilos. Ang tanong ng marami, lalabanan na ba talaga ni Inoue sa Casimero? Pwedeng-pwede na nga mga idol dahil pasok na sa top 10 ng IBF at top 4 ng WBO ang ating pambato. May laya na si Inoue na pumili sa kanya para sa isang voluntary title defense. Maliban na lang kung pilit na magtatago ang kampo ng Hapon at pipili ng kalaban sa WBA kung saan wala doon ang pangalan ni Casimero. Pero babala para sa ating pambato, upang manatiling buhay ang pangarap na ito sa susunod na taon, may isang maigpit na kondisyon. Bawal matalo. Sino man ang makakatapat ni Cuadrolas ngayong Setyembre o Disyembre, kailangan niyang pulbusin at dominahin ang laban. Kahit tumakyat pa si Inoue sa featherweight sa mga susunod na buwan, walang problema dahil nakaabang pa rin ang pangalan ni Casimero sa featherweight rankings. Sa tingin niyo mga idol, ito na ba ang hudyat para mapilitang lumaban si Naoya Inoue o gagawa na naman ng dahilan ng Japanese monster para iwasan si Cuadrolas? I-comment ang inyong opinion sa ibaba.